at syempre alamin na natin kung ano ang ating pag-uusapan for the day. Ayan, no, ito na ang ating katanungan ngayong araw na ito. Ano yung hashtag HQOTD pa rin ito. Sa kanila galing yan? Actually kasi parang Problema sa asawa siguro. Oo, parang yung kanina sinabi ni attorney na ang batas daw natin ay parang chop suey. Ito din, ang question niya parang chop suey din. Ayan. Pero may hugot pa rin talaga. Oo, kasi hinugot-hugot ko sa ibang mga tao to. Kinumbine ko na lang. Ito yung question natin. Nais ko po sanang maintindihan ang mga obligasyon ng mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang napangasawa. Ito yan malinaw yon. May ilan po kasi na parang sumusobra na sa kanilang mga hinihiling o ibinibigay sa kanilang asawa. At ako po na may asawa na rin, nais ko pong maliwanagan kung may limitasyon po ba ang pagiging wife ko sa asawa ko. Sana po ay maliwanagan po ako tungkol dito. Salamat po. Okay. Ayan. Bigla ako natigil. Oy, teka muna Yan muna natin unahin mo, pwede ba unahin natin babae? Ayan, sige. Babae Okay muna, lang, sige. babae muna. Ano, Ladies first. Base sa batas, ano ang mga obligasyon ng mga Ng wife, babae, ng wife sa husband nila. Okay. Manginig. Teka lang linawin natin, husband and wife ang pinag-uusapan Baka hindi lumabas boyfriend, tayo Oo. Okay. Husband and wife. Ang sabi ng batas, obligation, ang ibig sabihin, yung isa may obligation, yung isa right yon. Okay. It means pag right ng wife, obligasyon ng husband. Okay. Pag right ng husband, obligasyon ng wife. Pag right ng husband, Obligasyon yung yun wife. ng wife. kasi hihingi ngayon Siya yung taga-receive Karapatan eh. So karapatan niyang hingin, Yung taga-receive, obligasyon mo right na gawin. yun. Oo, tama. Taga-bigay, Obligasyon. obligasyon mo yan. Okay. That's why, Kasi kung may karapatan ka o may right ka, meron kang karapatan hingin. yan. So that's why rights and obligation ang pinag-uusapan natin. Okay. Same lang naman yung Manginig. Okay, ng right ng husband at saka yung wife and obligation ng husband and the wife. Ano yun? To live together. Ano ba ibig sabihin to live together? It means to cohabit. Okay. Okay. Wife muna tayo, Isang attorney, bubong, Okay? pero Wife muna tayo. almost the same lang Almost naman the same po, lang. attorney, Almost no? the So, ano bang ibig sabihin to cohabit? It means magkasama kayo. Kung nag-aaway kayo, hindi mo pwedeng palayasin yung asawa mo. Di ba? Lumayas ka dyan. Hindi ganun. Nasa isang bubong malinaw yan. Sandali. Teka muna, umpisa pa lang tayo, Umpisa pa lang tayo. Nagkakasuyuan agad? Linawin natin. Okay, linawin natin. Ang sabi ni attorney, hoy, ako na nagsasalita. Oo, ano ba yan? Wala makita yung mukha ko. Yan. Oh, yeah. Okay, pag nag-away kayong mag-asawa, Ayan. walang karapatan ang babae na wala palayasin. Hindi, babae muna. Babae muna. Sige. Babae muna. Walang karapatan ang babae na palayasin si lalaki doon sa bahay. Yes. Okay? Oo. Pero anong klaseng pag-aaway ba yan? Saka hindi, yung So, bahay ay pag-aari ninyo. Ninyong dalawa. Conjugal yan eh. Oo. Dalawa kayo Ibig Kahit sabihin, hindi conjugal. Ay, kahit hindi Kahit hindi conjugal. conjugal. For example, Sa bagay, iba bahay nakikitira, yun no? ng magulang ni babae. Okay. tapos nakikitira lang yung lalaki. Hindi mo Ay, pwede- nakikitira sila Kasi the mag-asawa. mere fact of marriage, yung lalaki may karapatan na magstay doon. Kasi yung domiciliary ng family decided by them jointly. Okay. For example, nag-approve si babae at saka si lalaki na doon sila magstay sa biyana nila. It means, pumapayag yung babae, pumapayag si lalaki. Kahit na bahay yun na magulang ni babae, si lalaki may karapatan na magstay doon. It's a It means- mutual decision. Hindi pwedeng palayasin ni babae si lalaki. Ang pwedeng magpalayas doon, yung magulang lang. Pero kailangan silang dalawa ang alis. Okay. Ay, ganun Oh, ba? ganun. Kasi ang sabi they, ng batas, they are one na already. they are one. They're no longer two. And Oo. they agreed jointly kung saan yung domiciliary nilang dalawa. It Okay. means, si lalaki kahit na bahay yun ni babae, may karapatan na magstay doon. For example, nag-away sila. Pinalayas ni babae si lalaki. Sa bahay nila, ha? Pwede ba, then pagkatapos pumasok si lalaki, umakyat sa bakod. Okay. O, anong tawag yun? Over the Over the siya. bakod. Oo. Pwede ba bang inibanda yung asawa mo ng trespassing? Hindi. Hindi, kasi right to cohabit. It means may obligation na, may right na to live together as husband and wife. Pwede mo bang idemanda ng ejectment? Kasi squatter yung asawa mo kasi nakatira sa bahay mo? Hindi rin. Kasi
marriage, ang epekto ng marriage, cohabitation. So It- parang yung, oh. anong tawag doon, attorney, yung regularity, ano yan? Yung Ano? Presumption of regularity? Oh, Ibig yeah. sabihin, regular na magkasama kayo Magkasama. doon. Oo, usama Nandun kayo. Oo, usama kayo So doon. sinasabi ng, ang nasa isip ng batas, magkasama kayo dyan. Dahil mag-asawa kayo, dapat magkasama kayo. Oo, parang pag dinimanda mo siya ng trespassing, sasabihin ng batas, bakit mo siya Naglolokohan ididemanda? ba tayo dito? Tutusin mo, Oo. alam ko, magkasama kayo. Oo, hindi ba kayo kasal? Ba't ka nagdidemanda? So, wala So nang yun ang ibig trespassing. sabihin nun, di ba? So, hindi ba pwede yung idemanda ng trespassing? Pagtawanan kayo ng korte noon. Ha? Bakit mo siya ididemanda? Dapat talaga magkasama kayo. Naglolokohan ba tayo? Or idemanda mo ng ejectment on the ground na yung asawa mo, yung asawa mong lalaki, is squatter sa bahay ninyo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Makinig! Kasi right of yung marriage kasi, ang epekto ng marriage, cohabitation. Okay, Yeah. It means okay. magsasama kayong dalawa. Ito, question, Ayan. attorney. Ay, yung mga nasa ibang bansa niya, mga OFW, Oo. pag nagalit yung asawa or lalaki na nasa ibang bansa, nabwisit siya doon at nabalitaan niya, may ginagawang may dulokadidang. Yung, Oo, yung babae. Yung babae, may May dulokadidang. boyfriend. May boyfriend. May karapatan ba siyang palayasin doon sa bahay? Yung boyfriend pwede palayasin. Pero, Pero yung asawa hindi. Mag-file mo na sila ng kaso. Yung filing ng legal separation, ganun kasi the mere fact of filing the petition for legal separation, may right na sila maghiwalay sa bahay. Okay. Yun na. Okay. Kasi kailan mag-file mo na. As long as wala pang filing, may karapatan pa rin. Kahit so it means gano'n kapal yung mukha ng bae, okay lang. Kasi right niya yun eh. oo, na mag-stay patay niya doon. yan. Except kung nag-file na sila ng annulment, legal separation, yan, pwede na palayasin. Pero kung iside ko yung attorney, kung iside ko na nagiging masama ang epekto ng ginagawa niya sa mga anak ko. That's why kailangan ng court order. Kailangan ng court Kaso pa order. rin. Kaso Kailangan pa rin i-file muna talaga ang lahat. Di ba sabi ko, yung marriage, kasama doon yung right to cohabit. Kasama doon yung right of sexual intercourse. Dai! Oh. Yan. Teka, parang napag-usapan natin yung tungkol sa marital rape. Sige, linawin natin yan. But yung pinag-usapan natin na pagtatalik, Oo. voluntary sexual intercourse in a normal situation. Normal situation. Kasi may tinatawag na exhibition eh. Yung mga exhibition, di mo pwedeng, for example, yung ikaw lalaki, gusto mo na yung asawa mo babae, mag-perform na gusto mo, parang exhibition. O paano i-explain yan? Basta may exhibition. Ayaw mo. Sabihin, ikaw lalaki, sabihin mo, hindi pa pwede yan kasi it is my right. Because as a husband, I have the right to do sexual intercourse. Ikaw babae, you May have the right nakita to... ako sa Facebook, gayahin mo nga, sweetheart. So, Gayahin mo, sweetheart. Dapat ganito ang gagawin natin. Bakit ano magkasama? May naalaman ako na parang ang tawag nila helicopter. May perform mga yan. Parang Anong klaseng curious helicopter? ako. Anong Ganyan. helicopter? Dalawa yon. Helicopter at saka car racer. Gawin mo nga. yung helicopter. Anong klase helicopter? Yung helicopter ba ng Armed Forces ng Pilipinas? Oo, ibang helicopter. Kailangan malinaw. Malinaw, Malinaw. Baka Linawin Air mo sa Force yan. akin. Air Force ba ng Pilipinas o Air Force ng Estados America. Unidos? Hindi na, parang Joke lang yung helicopter. Joke lang, Hindi ko alam joke lang yun. Okay. Narinig ko lang yun. Ang sabi ng batas, voluntary and in normal situation. On a Okay. normal It means, situation. voluntary, pag-uusapan ninyo, the normal situation. Okay. Gusto nyong dalawa. Oh yes, kung gusto, ikaw lalaki ka, i-demand mo sa asawa mo na helicopter, Philippine helicopter, pwede yung babae mag-deny. Pwede siyang tumanggi. Okay. Kasi, ang sabi ng batas, voluntary and in a normal situation. Kailangan Okay. voluntary. Hindi yan pinipilit. Kung pinipilit, Kung gusto niya talagang mag-helicopter sa sarili. Ikaw na lang. Do it yourself. Pero pag ganun, attorney, pwede mo na siyang kasuhan with marital rape. yes, for example, kasi sabi ng batas, If voluntary. Pero pag pinipilit na, marital rape. Ayan, Ayun. doon siya Doon na papasok. pasok. Pinipilit na. Doon na pasok ang marital rape. Okay. Ba't ang rape kasi na pinag-usapan natin, isa lang yun, force. Intimidation. Di ba? Sabi ko may ibang klaseng rape. Yes. Kung yung asawa mo, pinainom mo ng gamot para mahilo. O pinainom mo ng gamot para maging mahilig sa sexual something. Oo. Maging addict sa sa action. Ganon. Naging manyakis. O naging maniaki because of that gamot na pinainom mo. Rape din yan.
Rape yan. O, rape din yan. Kasi sabi ng batas, voluntary. At madidetect Kahit yun, na- attorney, di ba, with medical legal? Oo, medical legal kahit yan. na asawa mo na, Kahit no? asawa mo, pinainom mo ng gamot para maging malandi yung asawa mo. Ba't naman kasi kailangan mo pa inumin ng gamot para maging malandi? Hindi naman kayo maglandian na. Pwede naman mag-dating na kayo, tapos di ba? Nadudulong-dulong yun. Oo. May mga ganyan. Alam ko, yung lalo ng mga OFW na malayo sa asawa, Yes. yung mga lalaki, mga seaman, mga OFW, bumibili ng mga gamot para pag uwi nila, ipainom sa asawa nila. Ay, really? May mga ganun. Ay. So, sabi ko mga kliyente, mga ganun. Ay, talaga? Oo. So, may mga ganun. So, yung lalaking nasa abroad, pag uwi nila, dala nila yung gamot na pampalandi. Yan, No, oo. pampalandi ng kanilang It's like asawa. ecstasy. Oo, parang ganun. Bawal yun. Rape yun. Rape Rape yun. yun. Rape yan. Except kung pag yung asawa, sige, inumin ko yun para maging malandi ako. Di wala problema yan. Wag yan. Pero kung hindi alam ng babae, uminom, rape yun. Yan ang rape. Pero pag alam ng babae, before the taking of that gamot, hindi rape yun. Okay? But that's an obligation. Oh, yes, And obligation. the right then of the husband Yes, and the yes. wife. But we are talking of voluntarily. Voluntarily, And it should be in a normal situation. Normal situation. Oh, so kailangan natin Walang exhibition. i-explain yan. Walang exhibition, walang gamot na pampalandi. Papalandi. O, iba yun. Kasi rape yun. Or yung tinatawag na fraudulent machination, sinasabi natin Ayan, last week. oo. O, parang ganun. Ano ulit yun, attorney? Ay, hindi niya Oo alam. nga pala. Dapat i-educate mo siya, attorney, kasi baka makasuhan siya. yung Oo, sige, ano ba fraudulent yan? machination, yung parang niloko mo yung isang babae. For example, sige, Inday, let's do something, I'll give you 1,000 pesos. Ba't naman si Inday pa? Hindi, example lang to. Pero di mo sa premiere sa mga No, yeah. balayan. Usually, O ganoon. Tapos hindi mo binigyan ng 1,000 pesos, thank you lang pala, rape yun. Rape yun. Dapat bayaran mo. Yes. Same also, kung i-apply mo situation na yan sa marital rape, applicable din yan sa marital rape. For example, asawa mo, honey, mag-shopping tayo bukas. Okay, let's Pero- do shopping bukas. Pero, The following day, hindi pala na shopping, thank you lang pala. Then you're doing something. Rape din pala yun. That's marital rape. Because it was Parang done, in return parang of ganon. ano. Kasi, ang sabi ng batas, fraudulent machination is also one of the ground for rape. ayan. ayan. Yung mga Yun lang, OFW. mahirap lang. Oh, gano'n ha? Medyo mahirap lang yata. Saka hindi, teka muna. No, yes. Pwede rin mag-apply yan doon sa lalaking naiwan dito, di ba? Kunyari may pinainom yung babae doon sa asawa Oo niya. naman. Sweetheart, malakas na vitamins ito. Na ganito. Na ganyan. Inumin ka, o naglandi yung lalaki. Parang nag-wild. O pwede rin idemanda yun. Teka, De, iba yun sa lalaki. Ay, ano naman? Iba sa lalaki because we are talking of rape. Yung rape kasi, Sa babae kasi normally ito. sa babae lang yan. May rape na pinag-usapan natin, ito yung tinatawag na sexual assault. Iba yun. Kasi ang sexual assault, ikaw dapat ang pinasukan to be liable for rape. Kung ikaw yung pinasukan, you can be a victim. Pero kung ikaw yung pumapasok, hindi ka maging biktima. Okay? Kaya natin ha? okay. Kailangan in rape, Malinaw ba yan? ang pinasukan, yun ang biktima. Okay, okay. Kung siya yung pumapasok, Ayan. hindi rape yun. Ayan ha, inuulit-ulit pa. Malinaw yun. Sorry na. Ayan, baka hindi pa malinaw sa inyo, inuulit-ulit na nga. Okay. At saka, I Ano? doubt naman, attorney, parang kung lalaki ang paiinumin ng gamot, tapos yung wife, yung gumawa ng act na yon, Oo. parang pabor naman ata pa sa lalaki yun. Oo, yan. Oo, pa sa lalaki. Ay, hindi ah. Just to Hindi think ah, about it. baka ano rin ah. Hindi mo rin masabi Basta bagay for some situation. Oh, yes, yes. Hindi mo masabi. Pero most of the time, Pero pag babae yung pinainom, I think, then yung babae naging malandi, pwede maging rape yun. Basta, hindi alam ng babae na pinainom siya ng gamot ng papalandi. Pero kung alam ng babae, walang problema yun. Pero may mga kliyente ka na ganyan. May mga ganyan. Normal yan sa mga OFW. I don't know bakit. But maybe because of their psychological defect of their absence for a long period of time. okay, matagal ganun din. yan eh. Isang taon din yan kasi. Nirereklamo nila. Nirereklamo. Hindi yun, parang may isa nagreklamo sa akin. Yung babae nagreklamo kasi pinainom daw siya ng pampalandi. Ah, Tanong ko siya, ano epekto? Parang mahiya naman. nahiya siya magkwento. Kayo naman, attorney. Bilang iyong isang abogado, ako'y abogado, Kailangan malaman. kailangan ko ng pruweba Oo, kung anong kung nangyari ano ng gabi yung iyon.
nabibidyohan mo. Kailangan Ay, grabe. mag-take ka ulit. Sa pinainom siya ng gamot na pampalandi daw. Oh, I don't know anong brand yan o anong klaseng gamot. Alam ng mga OFW Alam ni yan. Onin, Ano ba? tanong mo mamaya kay Onin na Then another obligation ng mag-asawa to be loyal and faithful. Ayan, of course. Yan, of course, normal yan. To be loyal and, And faithful. faithful. Kung hindi ka loyal, hindi ka faithful, pasok yung adultery, pasok yung concubinage, pasok naman yung batas ng Republic Act 9262, violation against women's right and children's right. Yun, pasok doon tinatawag na psychological abuse, sexual abuse, emotional abuse, including economic abuse. Ayan. O, Eh, din yun. paano naman pagka talagang, alam mo na, yung lalaki nando sa mood na yun at ayaw ni babae? Oo. Ano ngayon ang pwedeng ireklamo ng lalaki, attorney? Ang sabi ng batas, it should be voluntary. In normal situation. Kung ayaw ng babae, you have to respect her decision. Ayan. It's rape already pag Kung pag balik rin pinilit. naman yes. natin, gusto ni babae, ayaw ni lalaki. O ganun din. It should be in a voluntary situation. Ayan. It means hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mong lalaki. Kung pinipilit mo, pwede ka maging liable ng acts of lasciviousness. Ay, ganun? Oh, pero hindi rape, acts of lasciviousness. Pero pag ikaw lalaki, pinipilit mo si babae, marital rape. Oh, yun yan ha. Ano daw pag ano? Posible ba to? Paano daw pag for life ayaw talaga ng babae? Kung for life, ayaw ng babae, anong purpose ng kasal? Oo eh, paano Because yun? cohabitation includes sexual intercourse. For example, ayaw talaga, pwedeng grounds yan for psychological incapacity, nullity of marriage. Nalitina. Ganun So yan. grounds din siya. Grounds yan kasi I think may topa ka. Ay, pumasok ka pa diyan. Oo nga. Di ba? Nag-asawa ka pa. yung pagde-demand ng lalaki na masarap magluto, si Mrs. kailangan masarap magluto, hindi naman masarap magluto. Hindi marunong magluto. Ay, O hindi naman. mag-alaga ng bata, mag-alaga ng bahay. Wala Hindi, prinsesa siya nung bata pa one siya. of the obligation kasi ng mag-asawa, joint management sa household. Joint talaga. management. Dati kasi, Tama pala yung ginagawa ko. oh yes, At least you're shy trying ka, to learn. shy. Yes. Si boss din is shy. Shy tagalaba, shy tagaluto. Sabay nga, attorney. Shy ka lang tawag sa ganyan. Pero ang point doon, attorney, No. is at least you are learning Oh, yes, dun sa yes. process habang mag-asawa kayo. Yun yung tinatawag Kumbaga, na- nagtutulungan Yes, kayo. joint management sa household. May Ayan. tinatawag pa tayong joint responsibility for the support. It means yung support ng pamilya, for example, gastos sa Meralco, gastos sa tubig, Tubig. pagkain, hindi lang obligation ni tatay yan. Obligation din yan ni nanay. Oo. For example, si tatay lang may trabaho, si nanay hindi naman nagtatrabaho. Yung obligation kasi na yan, pwedeng financial, pwedeng moral obligation. Ang ibig sabihin doon, for example, for the financial obligation, pwede si tatay nagbibigay. Si nanay, siya yung nagluluto, Sa bahay siya nag-alaga niya sa siya. bata, kasama din yan sa obligation because we are talking here of joint obligation of support. Support kasi, financial, kasama doon yung emotional support. Ayan. Oh, yun yan. Pero attorney, kasi for some, merong ayaw na yung asawa nila nagtatrabaho. Oo. Diyan ka lang, ako na ang bahala suppressing magtrabaho. yan. Paano yung Suppressing ba ganyan? yan? Yes. Eh gusto nung Oh asawa yes, na ikaw magtrabaho. lalaki. Parang pinagbawal mo si babae na magtrabaho. Trabaho, correct. Wala kang karapatan na gano'n. Kung pinagbawal mo yung asawa mong babae na magtatrabaho, you can be liable of economic abuse. Why economic abuse? Kasi gusto mo na ayaw magtrabaho yung babae mong asawa para lahat ng gusto mo masusunod para you can control her, economic abuse yan. Right yun ng mag-asawa na mag-work. Pwede si lalaki o si babae tumanggi or hindi siya pumayag na mag-work si babae o si lalaki only on 3 grounds. Ano yung mga grounds yan? It should be based on valid, serious, and moral grounds. Ano yung valid, serious, moral grounds? Yung for example, nag-usap kayong mag-asawa na si babae, siya ay magluluto, siya maglalaba, yun siya ay. Siya ay Oo, magluluto, siya lahat. siya ay maglalaba, Shy type. siya lahat. Tapos, si babae may offer na work. Ang bahay ninyo here in Pasay City. Yung offer ni work ni babae is sa abroad, sa Hong Kong for example. But nag-uusap kayo na lahat ng household na work sa babae. Si lalaki pwedeng tumanggi. On the ground that is for valid, serious, and moral grounds. Kasi nag-uusap kayo na lahat ng household kay babae. Tapos, kung alis siya sa ibang bansa, so of course, wala nang mag-work doon. So yan, pwede tumanggi si lalaki.
Basta ano yon, mutual yung decision. Yes, nila. parang ganun. Okay. So magbe-break na muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan dito lamang sa Legal Minds. Yan lang po kayo.